In this video, pag-uusapan natin ay yung mga update dito sa Cellnamic. So, currently, meron tayong tatlong updates. Una, yung mga images para sa funnels and websites mo. Pangalawa ay individual emailing para ma-email mo yung specific na contact mo without creating campaigns. And then, pangatlo ay mga automation triggers. Okay, so isa-isahin natin. Unahin natin yung images. So, let's say sabihin natin gusto mong baguhin 'to 'no. So, click mo yung edit image and previously 'no, manggagaling lang yung mga images mo sa sarili mong uploads, 'di ba? So, mag-a-upload ka dito. Pero ang meron tayong update dito, meron na tayong nilagay na image directory. So, ibig sabihin ay, ito yung mga unsplash images 'no, unsplash images and puwede kang mag-search dito 'no, kahit hindi ka na maghanap sa internet, hindi ka na mag-create ng sarili mong images, yung mga available dito ay puwede mo ng gamitin sa kahit anong funnel or website na meron ka. So, let's say sabihin natin ang business mo ay about sa furniture 'no, anything 'no, na puwede mong gamitin. So, for example ay eto. So, click mo lang 'yan, select. So, eto na siya 'no, ayan ma-change the image na hindi ka na nag-upload nung sarili mong ano, image and then 'pag bumalik ka diyan basically mapupunta na siya dun sa mga downloaded images mo, okey? So, yun yung unang update 'no, puwede kang gumamit ng image directory. And then pangalawa naman ay yung tinatawag natin na individual emailing. So, previously kasi para ma-email mo yung contacts mo kailangan mong gumawa ng campaigns, 'di ba? Kailangan mo gumawa ng campaigns and then specifically para dun sa magfi-filter ka pa hanggang ma-target mo yung specific na email contact mo. So, ngayon meron tayong update, puwede mo ng i-email yung specific na contact mo nang hindi ka na gumagawa ng campaign and nang hindi ka na nagfi-filter na puwedeng directly 'no, click mo lang 'yan. Kunyari si John Doe yung gusto mong email, make sure lang na naka-subscribe yung specific na contact na gusto mong i-email 'no. So, nagdagdag tayo dito, eto siya 'no, send email. Okey, so click mo lang 'yan, ta's puwede ka na magpadala ng email sa kanya. So, sabihin natin 'no, Van Calyanta and then ay kunyari email at vancalienta.com. Ayan, ta's puwede kang maglagay dito 'no, congrats, ganyan 'no. Tapos meron kang dalawang option, it's either yung traditional email 'no, kunyari, "Hi John." Tapos puwede kang maglagay diyan. Puwedeng ganyan, yung traditional parang nagpapadala ka ng email or meron din tayong tinatawag dito na email builder. Ayan, so click natin. Ayan, so pili ka lang, puwede kang pumili dito ng template ta's yun na yun 'no, yun na yung ipapadalang email dun sa contact mo. So puwede kang mamili, okey? So depende sa'yo. Kapag ayaw mo yun, 'di ano ka, switch to ano ka, text editor ka. Ayan, parang gano'n 'no. So depende sa'yo and then puwede rin naman, schedule mo siya 'no. Kunyari kung kailan mo ba siya gustong ipadala 'no. Puwede mo siya ipadala yung kumbaga kunyari gusto mo siya ipadala sa birthday niya, parang gano'n 'no. So kunyari gusto mo ipadala sa birthday niya 'no, kung kailan man yung birthday niya, ayan, ta's anong oras. Kunyari ay gusto mo padala ng 2, ayan, 2:00 'no, 2:00 madaling araw 'yan 'no. Kasi ano 'to, military time 'no, ayan. Tapos ay so kunyari ano na 'no, save lang siya 'no, lalagay yung ano, maglalagay ka ng email, "Hi John." So tapos, save mo lang siya. So kapag magpapadala ka ng email ulit, ayan makikita mo yung mga pending 'no, nandito yung pinadala natin 'no, ayan naka-pending siya. So yun 'no, puwede ka ng mag-individual email dun sa contact mo. Again puwedeng send immediately 'no, or puwedeng ano, puwedeng, i-schedule mo siya. Okey, so yun yung pangalawang update 'no, individual, emailing. And then pangatlo ay yung automation triggers. Okey, so eto with regards sa email naman 'to. So sabihin natin mag-create ka ng bago 'no, um, test test automation. So eto yung mga updates. Meron tayong 4 dito na updates, opens an email,
clicks a link on an email, makes a purchase, and order status changes. So, ibig sabihin ay pwede kang mag-trigger. So, let's say for example ay kapag inopen nila yung email mo, pwede ka automatically magpadala sa kanila ng discount code. Kasi alam mo na nung oras na binuksan nila yung email mo, alam mo na active sila. 'Di ba? Na nagbo-browse sila ng email. So, pwede mong gamitin yung chance na yun para magpadala ka ng bagong email sa kanila. Kasi pag nasa ibabaw yung email, makikita kaagad nila, 'di ba? So, kapagka gano'n ay puwede kang magbigay ng discount code 'no, para maano nila, makita nila kaagad na ano, na puwede silang bumili, okey? So, kunyari 'no, opens an email. So, depende 'no, kung ano bang email 'yun, campaign ba 'yun o automation? Sabihin natin automation 'no, kung meron ka ng ginawa. So, dito kasi may naka-ready na 'no, abandon cart and then pipili ka anong email yung ano yung email dito na gusto mo na ano, na magti-trigger. Kunyari sabihin natin eto 'no, ibig sabihin kapag inopen niya 'tong specific na email na 'to, magti-trigger na yung email 'no, ayan. So, kunyari ganyan 'no, ibig sabihin kapagka binuksan niya yung specific email na nilagay mo kanina, puwede kang magpadala ng email dun sa tao. So, kunyari ay use this, discount code, kunyari 'no, email at, pinanta.com. So, puwede kang magpadala ng email sa kanila, ayan. So, kunyari ito 'no, kunyari lagay mo lang 'no, use this, discount code. Kunyari ito yung discount code mo 'no, depende kung paano mo siya gusto ilagay 'no. So, ibig sabihin 'pag inopen niya 'yun, inopen niya yung specific na email niya, automatically may ipapadala sa kanya 'tong email na 'to, 'no. So, ibig sabihin possible magkaroon ka immediately ng sales kasi inabangan niya na i-open niya yung email niya. Tapos meron pa tayong other triggers dito, clicks on a link in an email. So, ibig sabihin nito naman, magti-trigger siya kapagka may kinilik siya na link dun sa pinadala mong email. So, let's say sabihin natin sa automation ulit 'no, ta's dito abandon cart and then dito, ayan. So, kunyari kinilik niya yung checkout URL mo. Ta's ang mangyayari magpapadala ka ulit ng email sa kanila. So, puwedeng ano ulit 'no, puwedeng yung discount code ulit 'no, depende kung ano yung gusto mong mangyari. Actually puwede rin naman hindi lang naman email. Puwede mo din naman silang padalan ng, email notification, puwede kang mag-add ng tag, depende 'no, kung ano yung gusto mong mangyari. So, ayan 'no, pero pinaka-suggestion ko diyan yung send email para mapagpadala ka ng kung ano man yung promo na gusto mo ibigay sa kanila or anything 'no. Yeah, pero marami kang choices dito. So ngayon kapagka ready ka na dito 'no, puwede mo na siyang tapos make sure i-on mo, ayan. Ngayon pakita ko naman yung additional 'no, yung iba pa. So, test to automation. Meron tayong additional na trigger dito 'no, bukod dun sa opens an email and clicks on a link in an email, so makes a purchase. So ibig sabihin magti-trigger 'to kapag may binili silang product sa funnel mo. So kunyari ano lang 'no, all orders 'no. Puwedeng bayad na o hindi pa 'no, magti-trigger 'yun ta's puwede kang mamili. Gusto mo lang ba mapadalhan ng email or gusto mo lang ba mag-trigger 'to sa specific na amount? Kunyari, gusto ko mapadala lang 'to, mag-trigger lang 'to kapag ang order nila ay more than ₱1,000 or kapag gumamit sila ng discount code or puwedeng ganito, bumili sila ng specific na product. Kunyari bumili sila ng product 2, ayan. So, parang ganyan 'no. So, ano yung gusto mong mangyari kapagka kunyari nag-qualify sila dun sa ano, sa criteria na 'yun? Puwede kang mag-cross-sell 'no. Actually puwede kang mag-cross-sell, eh, 'no, puwede kang magbenta ng additional na product. So, for example 'no, buy this new kunyari, buy this new supplement. Puwede kang mag-cross-sell, ibig sabihin kunyari product 1 yung binili nila, puwede mo na ibenta yung product 2, 'di ba? So, kunyari test ulit tayo, ta's puwede kang mamili ng templates 'no. Puwede mamili ng templates or puwede kang mag-start from scratch 'no, kahit ano.
So, pili lang tayo ng kahit ano dito. So, for example, dito, no, tapos sabihin natin dito, ilalagay mo yung ano, no? Hindi na natin ano yun siya. Pero sabihin na natin dito ay ilagay mo yung sa product, no? Kunyari product. Kunyari gusto mo ibenta product 1. Yan. So, ganun lang siya. Ibig sabihin kapag may binili siyang product 'no, magti-trigger ulit 'yun. And then, panghuli ay order status change. So, kasi 'di ba yung order status nila kung pending, kunyari kaka-order lang nila siyempre pending pa 'yun. Kapagka na-ship na ibig sabihin nabigay mo na sa courier, kapag completed na ibig sabihin na-receive na nila or na-cancel. So, kunyari ano ba yung gusto mo na ipadala sa kanila? Kunyari sabihin natin 'no, na completed na yung order ng kahit alin. Meron kasing paid tsaka non-paid 'no. Kunyari sabihin natin lahat gusto mo. And then, kunyari ay gusto mo lang dun sa specific na product. Kunyari bumili sila ng product 4. Ayan. Kasi ang purpose mo para bumili sila ng product nung ano, kunyari product 4 din gusto mo ay bentahan sila ng bundle or other products. So, kunyari ganyan 'no. Ayan. Ibig sabihin mag-trigger 'to kapagka, may binili sila na specific na product. So, for example ay kunyari ito 'no, buy this new supplement. Ayan, parang gano'n siya. So, basically, yun yung apat natin 'no, na bagong, automation triggers. Puwede kang mag-trigger na kapag may nag-open ng bagong email, puwede kang magpadala ng email agad sa kanila o kaya kunyari may nag-click sa link nung email na pinadala mo sa kanila, kapag may bumili puwede kang magbenta ng other products or puwede mong mag-set ka ng bundle o kaya order status change kapag na-ship na, kapag completed na or na-cancel na, puwede kang puwede kang maglagay ng trigger dun, okey? So yun 'no, yun yung apat na updates natin pagdating sa, automation triggers. So ayun, I hope na marami kang natutunan and see you sa mga susunod natin na video.